Hi, magandang gabi po. Meron po kasing bali-balita ngayon yung tungkol sa ivermectin at saka mebendazole na anti-cancer or prevention of cancer. Totoo po ba ito? Kapag ka nag-research po kayo sa social media, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, ang daming mga vlogs or videos about that. Kaya lang napansin ko yung iba hindi naman talaga mga medical doctor. Kung meron mang doktor, meron silang mga sinasabi pero hindi approved ng mga leading health organizations sa United States like American Society of Medical Oncologists or World Health Organization. Sa katunayan, ngayon habang nagsasalita ako, hindi pa approved ng FDA yung tungkol sa ivermectin at mebendazole or fanbendazole na anti-cancer nga. Hindi pa siya approved. So, ano po ba yung ivermectin? Alam niyo po yung ivermectin, ginagamit yan sa mga roundworm, sa ibang bansa, mga parasitic infection, minsan isang alternative yan sa mga scabies, yung mga galis. Ayan, so yung namang mebendazole, alam niyo yung ginagamit siya sa pampurga. Ngayon po kasi, yung ibang mga scientists, nakita nila na yung ivermectin at mebendazole, pinipigilan nila yung angiogenesis sa cancer cell, yung pagtubo ng mga ugat na mga cancer, pinapatay nila yung cancer cells. Ayan, yung mga proto-oncogene. Ayan, yung program cell death, ayan, ini-enhance nila sa mga cancer cells, ganun-ganun, sa daga, sa mga mice. Ngayon po, ini-eksperimentuhan nila yung mga daga. Kaya lang, yung mga yun, ino-overdose nila ng ivermectin at mebendazole. So, namamatay yung cancer ng mga daga. Ngayon, kapag ka in-apply sa human kasi yun, pwedeng magkaroon ng side effect. Alam niyo po sa Amerika kasi maraming mga may cancer po no? Kaya masyado silang hopeful na naghahanap sila ng mga anti-cancer medications talaga. So para sa kanila itong ivermectin and mebendazole na ito ay promising na possible. Pero sa totoo po, although kasi kapag ka sa social media, no, pero dapat makinig tayo dun sa mga legit na oncologist, yung mga hematologist, di ba? Cancer doctors, yun talaga kapag ka meron tayong sakit, sa kanila tayo makikinig. Kasi po kapag ka hindi tayo nakinig sa mga legit, baka magkaroon tayong maling akala. Actually, yung nababasa ko sa mga comments, balak nang bumili ng ibang mga pasyente ng gamot kahit wala pang reseta ng doktor. Ayan po. So yung ivermectin at saka mebendazole ay hindi pa approved. Sa katunayan, wala pang human studies according to legit sources. Yung iba sinasabi meron daw, pero wala pa. At sa kasalukuyan, hindi pa yan approved ng FDA sa Amerika. Good evening po.